This month, bag-o na usab ang atong theme ug sayod kita nga kini nga bulan no, April, dili April Fools. This is journey back to the crucifixion, journey back to Calvary nga balik-tan-aw ta sa gibuhat ni Kristo nga ni kanato. Muna ang theme, embracing and clinging to the cross of Christ. Embrace and cling to the cross of Christ. Muning pulong nga embrace imong gakson, expression sa affection, sa love. Embrace means to accept with your whole heart. I-embrace, ihag. Dili nato ihag ang kahoy nga cross, no? Kundili ihag nato ang gihimo ni Jesus diha sa cross og everything nga nagrepresent unsa ang cross. All it stands for mo na ang atong i-embrace. Ang mga wonderful things nga gidala niya ng cross. Salvation, deliverance, peace, love, mao kana ang gitawag nato i-encircle nato ang atong kinabuhi diha, no, i-enclose. And to cling, may butag cling, mo hold fast, mo hold on, mo dikit gayud diha. Natay kanta nga cling to the old rugged cross. Mo hold fast kita ni anang mga butang nga gipanghimo ni Jesus alang kanato diha sa cross. Unang ingon diha nga embrace and cling to the cross of Christ. Initag na tanaw na to ang kinabuhi ni Apostle Paul, mo kini ang iyahag yung kasinatian og iyahang ekspresyon nga sa iyang pagsulti niini atong gibasa ganiha nga may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. Kini nga pulong ni Paul dinhi comprise ang tibok kayod niya nga pagkinabuhi nga nag-embrace gyud ug nagakling diha sa cross ni Jesus Christ. Nganong ingana ang kinaiya ni Paul, he embrace no and cling to the cross of Christ. Ang una gayod is because he was encapsulated no by the person of the cross. Encapsulated, meaning captured siya sa tao nga naa sa cross. Ingon siya diha sa 1 Corinthians 2:2, for I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Murag ilangkob nimo sa tanang kinabuhi ni Paul siya. Murag sa tumoy siyang istorya man siya, dili na, I resolved to know nothing, no? Nga unta kung tanaw na to, daghang kay nagnahibawan na si Paul. Kinsa wa nagikilang nahibawan, it is him crucified. Si Paul captured sa motive sa kamatayon ni Jesus. Tungkol ang motive sa kamatayon ni Jesus is to die for the sins of the world. Alang gayod sa mga kasalanan sa kalibutan. Mo nang kana nga motive selfless kay itugyan kini ang iyang kinabuhi. Ug kana nga doktrina ni Paul no, the doctrine that Christ died for sinners, mao gana ang gihuptan ni Paul pagmaayo ug mao kanunay ang iyang gipanghambog. Ang iyahalang giboast is the cross of the Lord Jesus Christ. Wala siya nagboast sa iyahang pagkahudiyo, no? Pwede man si Paul panghambog nga I am Hebrews of the Hebrews, Jew by birth. Mo nang maluwas ako Diyos nun gyud ko kay Abraham ang akong forefather. Papud siya naghambog siya mga works. Kung tanaw na to sa 2 Corinthians 11:23 nga he worked hard no than other apostles. Mas daghan siya performance nga maayo gyud kaysa uban nga mga disciples. Wala siya nang hambog sa iyahang mga nadala diha sa Ginoo. Pwede gid siya manghambog ana nga daghang kog nakabig. Grabe man ni si Paul ka gitawag nato great evangelist kay grabe iya mga missionary journey. Pero di na mao ang iyang gipanghambog. Wala siya nang hambog pud sa iyang kaalam kung tawag nato si Paul maayong writer, preacher. Pero wa gid na siya nang hambog ana. Ang iyang pride is the cross of Christ. Ang iyang pride, ang iyang praise, ug ang iyang preaching. It's all about always and forever the cross of the Lord Jesus Christ. Then captured siya by the manner of his death. Ang manner sa kamatayon ni Jesus is crucifixion. Langsang diya sa cross. O kahibulungan gid kayo ang cross. Kaya ang cross daghan gid kaayo ipadayag sa tao. It is not the cross nga mao ang marvelous o wonderful. There's nothing special about the cross. The person of the cross mao may special. The cross mao gyud ang work of the Lord Jesus Christ. I-accomplish niya pinaagi sa cross.
ug mao na gikalipay gyud ni Paul pagmaayo. Diha nato i-embrace no ang gibuhat ni Jesus sa krus. Na-accomplish niya diha sa krus. Mao nay dako nga kalipay o pride ni Apostle Paul. Ang glorious mao ang Son of God who died on the cross, dili ang cross. Ang tao nga nagbitay diha, giusab niya ang mensahe sa cross. Kaniadto ang mensahe sa cross para sa mga taga-Roma, sa mga Romans, ang cross is guilt kay makasasala man ka. Nganong nagbitay ka diha kay makasasala ka. Shame, kaulaw, weakness, defeat. Pero pag crucified kang Jesus, nabalhin na ang timplada sa cross. Ang cross na karon simbolo na sa glory, kahimayaan, power, and victory. Mao nay marvelous things ngayon mong makuha diha sa cross of Christ. It becomes glory, power, and victory. Mao nang si Paul captured gyud siya sa person, no? Dili sa kahoy, kundi the work of Christ nga na-fulfill diha sa cross. Sa iyahang kinaiya ug sa iyahang motive. Grabe si Paul diha na-captured kang Jesus Christ. Then ikaduha, he was enlightened by the portrayal of the cross. Diha nakita ni Paul nga grabe ang expression sa cross. Giportrait diha or gi-reveal diha ang nagkadaiya nga kamatuoran nga tinuod gayud sa atong taliwala. Representation ang cross, interpretation ang cross, picture ang cross. Una, it reveals the depth of human sin. Diha makita ut sa kalalom ang sala sa tao, the depravity of man. Maayo man ng tao, di magid kaayo dautan ang tao. Pero diha sa cross, diha makita gyud ang kalalom sa pagkamakasasala sa tao. At the cross, ingon diha sa quotation nga, for man did his worst to God, but God did His best for man. Diha sa cross makita nato ang pinaka-worst na gibuhat sa tao ngadto sa Ginoo. Gilangsang ang Ginoo sa cross. Diha po nato makita nga ang Ginoo po did His best for man. Baliktad, worst atong gilabay sa iyaha, gibalik na sa tuwa the best. Because dying on the cross is the best for us. Diha mapadayag sa cross ang pagkamangta sa tao. Ngunang di kinaikatingala nato nga nagitay kinayang ana mulabas nagkalit, we are depraved. Ato ginang kinaiyahan, the depth of human sin. Diha po sa cross ma-reveal usab ang justice sa Ginoo, the justice of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang bayad sa sala, ang punishment sa sala is death. Tanan, death, separation from the body, from the spirit, and from the presence of God. Hangtod sa hangtod. Mao na ang death nga gipasabot dinha. Mao na bunga sa sala, pero gibayran sa Ginoo. Siya ang gipanis. Ang justice sa Ginoo, mo nang di gina pwede nga masayop ang Ginoo. Dili pod pwede nga supakon sa Ginoo ang balaod. Ingana ang Ginoo just. Ang mailhan gud sa tao usahay kanunay nga ang God is love, pero ang God is just, di kayo nila masinati nga ang Ginoo mo panis ginaog sala. Nga ang Ginoo iya ginang tumano na ang iyahang balaod. Di kit siya pwede moingon lang kalit nga forgiven na mo. Wala na panis ang nakasala, dili pwede. Mo nang diha nimo makita nga ang Ginoo just. Ipahamtang gina. Di gina siya musupak sa iyahang kaugalingong nature nga He is just. Di ginato maingon nga ang Ginoo pabor-pabor o injustice o maghimo lang og kaugalingon niyang pleasure nga mag-decide sa iyang kaugalingong pabor kung sa iyahang gusto. Diha naa may balaod, siya ang nagpakamatay. Siya ang gipanis, siya ang namatay diha. Puli kanato. It reveals the character of God's justice. Nga gisatisfy gyud ang balaod. Mao nang sa justice, di man tagabayad, ang Ginoo nagbayad. We owe a debt we could not pay. He paid the debt he did not owe. Ikatulo, diha sa cross ma-reveal usab ang highest love in heaven and earth. Diha makita gyud ang pinakataas nga gugma. Sa cross, gipakita sa Ginoo unsa kalalom ang iyahang gugma sa tao. Diha sa cross, expression sa iyahang dako nga gugma kanato. 1 John 4:10 ingon diha, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. He loved us and sent, His Son as atoning sacrifice. Dako kay na nga gugma di nato na matungkad unsa na kalalom nga gugma nga kung tanaw na to ang crucifixion unsay nahitabo nga makita ang iyang gugma. He healed the one who arrested him. To bitang putlag arrest saya mga sundalo
putlan man ni kuno dunggan Pedro, iyang gihil. Iayo niya ang nag-arrest siya ha. He served the one who betrayed him. Judas, nagbudhi sa iya ha. Kay bao siya nga si Judas, magbudhi gayud. Pero giserbisyohan niya si Judas sa Lord's Supper. He served the one who betrayed him. And he loved the world who crucified him. Mao na kalalom ang gugma sa Ginoo. Napakamatay sa kalibutan nga mao'y nag-crucified sa iya ha. Grabe nga gugma. The highest love in heaven and earth. Diyan nato pakita. Look at the cross. Expression of love. Di ka makakitaan na sa tao. Mao nang si Paul, he was enlightened. Niya na nga mga kamaturan. And lastly, he experienced the power of the cross. Mao nang gi-embrace gyud ni Paul og ni-cling gyud siya sa cross kanunay og mao gina ang iyang sentro sa iyang pagkinabuhi. Tungod kay na-experiencehan mo guni ang gahom sa cross. Ingon diha sa 1 Corinthians 1:18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. The message of the cross, His death and His resurrection for our sins. Diha ang power. Ug nasinati gina ni Apostle Paul kay siya mismo, the worst sinner. Ingon siya, ako of all sinners I am the worst. Kay ang iyang gipanglutos mga alagad man ni Kristo kung sabo siya sa pagpapatay. Sa cross, na-experiencehan ni Paul ang power to save. Kanang giluwas siya. Ingon diha sa John 12:32, but I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. Ingon ni Jesus. So ang pasabot niya dani, kung ako ilansang na sa cross, tanang mga tao muduol na kaniya. Diyan ito pagkita ang power to save. Kung dili ipakita ni Jesus diha sa cross ang dako niyang gugma, walay tao nga muduol sa iya. Kung tagaag way ang atong depravity, wa man gigusto Ginoo, wa man gigusto magnabutan siya. Walay tao nga gusto na mag-apil-apil sa iyang kinabuhi. Ang tao gusto gyud mahimong independent kanang siya lang, independent sa iyang glory, sa iyang katakos, sa iyang honor, wa siya'y saligan. Mao na ang tao. Kung gusto gyud pasublabihan ang iyahang kinaiyahan. Pero pinaagi sa cross, diha ang drawing power sa Ginoo. Iyag yung i-touch ang tao. Muna kung dili mag-initiate ang Ginoo sa tao, puro kita tanan paingon sa impyerno. Kay di kita nga mangita Ginoo. Paingon sa faith, ang faith nato 1% lang na sa gibuhat sa Ginoo. Sa dihang kita giwin sa Ginoo, gamay ra kay porsyento sa responsibilidad sa tao. 1% ra na. Minitag faith, magkapanghambog ta sa tong faith. Di man ka makaangkon og faith, wa pud ka gi-touch sa Holy Spirit. Di ka kahimong faith. Dili gyud. Mao nang ingon diha, that I, when I am lifted up from the earth, will draw all men. Tanan tao, mo draw sa iyaha. Kay tanan tao, iyahag yung itouch. Pero na yung mga tao nga di po mo response. Huwag mo na gito yung maadtog impyerno. Kay grabe ng initiative sa Ginoo. Grabe ng grasya gi-offer sa Ginoo. Pero dili gyud mo give up sa ilahang kaugalingon. Mao nang ilahan na gyud na. Diha gyud sa cross ang power tungod kay madro kita sa iyang gugma. Dili ta muduol kaniya kay nahadlok kun dili mudro ta sa iyang gibuhat sa cross. Mao na magtulak kanato. Siya gitulak siya sa iyang gugma para magpakamatay sa cross kinay gugma siya kanato. Kita pod matulak pod sa iyang gugma gipakita kanato diha sa cross. Mao nang kung kita matouch diha sa iyang gibuhat sa cross. Padayon gyud nagahimo ang balang espiritu ana nga tandugon kita. That is the power of God. Gahom gayud no tungod kay kana nga power imposible gyud kang Apostol Paul nga mahimong Christian pero wala gyud magsilbi sa gahom sa cross. Powerful kay siya. Brokenness no na break si Paul diha tungod sa love ni Jesus Christ. Then ikaduha, power to shape. Luke 9:23. Then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Sa atong pagkinabuhi, wala lang tagi save. The cross is not just a cross of justification, but a cross of sanctification. Kay pagkahuman nato giluwas, ang sunod ana nga ang sa atong Kristohanong kinabuhi, mao ang pagtubo nga maangkon nato og tubo kita paingon ngadto sa kinaiya ni Kristo. Mao nang gitawag nga maturity, mo grow ang atong karakter og ang instrumento ana mao ang mga sufferings. Mao nang cross. If anyone would come after me, if you want to follow Jesus, pasan ka og cross, mga sufferings sa atong kinabuhi because we are identified with the Lord Jesus Christ. Makita nato nga ang cross, Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers.
Mo ginaay kaduhang ang nato nga motubo kita in the likeness of His Son, Jesus Christ. Ug ang sufferings gayod maoy instrumento. Ingon diha sa James 1:2 to 4, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Tools ang mga sufferings. Cross bearing, mao na ang mo-shape ka nato, muumol, mumold sa atong karakter, mao ang cross. Kaya pinaagi diya sa mga problema, diha ta, mahimong ma-change ang atong karakter. Mao nang ang cross di lang mo-save sa imong penalty sa sin, mo-save pod sa imong power to overcome sin, nga dili na maghari ang sin. Matag adlaw sa kinabuhi, kay mutubo na kita diya sa kinaiya ni Ginoong Hesukristo. Makita nimo si Paul na shape gyud niyang kinabuhi, kiningon naman siya ni, finally, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of the Lord Jesus Christ. Naa sa kuha ang marka. Mayon mo, marka ni Jesus Christ, cross man. Naa sa iya ang kinabuhi ni Paul, grabing mga pag-antos, persecutions, kalisod. Pero mao to'y nag-shape sa iyahang karakter. Sakit, physical, buta, pero mao to'y nag-shape sa iyahang kinaiya. Munang cross-bearing is a mark of spiritual maturity identified with the Lord Jesus Christ. Daghan ang gusto sa teaching ni Jesus, pero daghay dili gusto sa cross ni Jesus Christ. Si Paul, experience niya giniya. Mo nang embrace giniya ang cross kay maunay nag-shape sa iyahang kinaiya. Nga niingon na siya ni. Galatians 6:14, atong main text nga, I may never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Mo ningon siya, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Tanawa, kung sa'y kalambigitan sa cross ay ang kinabuhi, siya, ang kalibutan nalangsang na kanako, o ako nalansang na po sa kalibutan. Kung sa'y pasabot ni Paul, ana. Ningon si Paul nga, as far as I am concerned, patay na ko. Dili na naka-epekto ng kalibutan sa kuha. Wala na'y mahimo ang kalibutan sa kuha, mga temptations, mga kuan-kuanong ko na mga kahilayan, mga butang sa kalibutan. Patay na ko, di na mo epekto sa kuha. Mayroon si diya sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Munang I died, patay na ko diya sa kalibutan. With regards also to the world, ang kalibutan pod, wala na po nag-exist, kay patay na pod para kaniya ang kalibutan. Sa laktod nga pagkasulti, nga si Paul crucified na sa tanan nga mga desire sa kalibutan. Gilansang na niya kauban diya sa cross. O nang na-shape gid ang iyang kinabuhi. Ang cross mo naghatag kaniyag new lifestyle. Ganiha ang cross naghatag kaniyag new life. Karon shape his life. Ang kalibutan naghatag kaniyag new lifestyle. Bag-ong kinabuhi, living for Christ. Ikatulo nga experience ni Paul, power to sustain. Ingon diha sa Acts 43, with great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus Christ, and much grace was upon them all. Ang cross, sila ni Paul mo naghatag kanilag sustaining power. Nag-sustain sa ilaha. Naghatag kanilag strength, power in their weaknesses. Ang cross gyud sa ilang pagministeryo, ang cross naghatag kanila. Naagyod sa ilang permiti ang death and resurrection of Jesus Christ. Mao nang dikit sila mahadlok. Si Paul pila gihulga sa kamatayon, pero wa gid na siya moatras ug muhinay sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay ang cross na permiti gi-embrace nila kanunay. Wa sila nagakaluya, wala nagahinay silang pagpangalagad sa Ginoo. Wala silang kaugalingon manggod. Namanggod sila focus sa cross. Mao nang empowered sila diha sa ilahang pagalagad. Then, power to spur, to encourage. Ingon diha sa Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Ang cross, mao gyud ang naghatag pod og encouragement sa ilaha nga makabot ang rewards. Tungod sa cross, sila nagalong sa reward nga ilang pagkakabuton unya. Mao nang ang cross gyud naggadasig og sama kanato, ang cross gyud magdasig kanato as we look to the cross, not to ourselves but to the cross. The love of Christ inspires men to serve God. Siya yung naga-inspire kanato. Siya ang naghatag og power to send men to service. Mao kana ang kinatibukan gayod nganong si Paul nag-embrace og nag-cling. Di gid siya mobuwag og malipayon gid kay siya diha og mao gina ang kanunay nga makita nimo nga magmusyain
sa iyang kinabuhi nga siya gayod captured by the person of the cross. Tungod sa iyang gibuhat diha sa cross nga dako kay epekto gayod sa iyang kinabuhi ug sa mga katawhan nga iyang giministeryuhan. Mo nang sa kadakong challenge kanato nga atong angay ipangutana sa atong kinabuhi, has the cross ever crossed our mind? Meaning bulana naga-cross ba sa atong mind ang cross? Nga like Paul nga meditate niya ang cross, so great i-treasure ang greatness sa Ginoo nga iyahang gihimo pinaagi diha sa cross. Magampo ta